Good evening po sa lahat ng mga nanonood sa live stream na ito. Welcome po kayo. Saan man pong panig ng mundo kayo nandoon, I believe you are safe ngayong gabi. So bago po tayo dumako sa atin pong pananalangin, ang pamagat po ng aking i-share ngayong pong gabing ito sa bawat isa sa atin ay appointed for such a time as this. I am telling you, mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon sa live stream na ito, you are appointed for such a time as this. Tayo pong lahat ay hindi aksidente na isinilang sa panahong ito, kundi ito po ay panahon na ini-appoint talaga tayo ng Diyos na tayo ay isilang sa panahong ito. At itinalaga din ng Panginoon na makilala natin siya sa panahong ito. Kaya meron pong dahilan, meron pong purpose si Lord. Kaya po tayo ay isinilang sa panahong ito. At ako po ay naniniwala, tayo po inilikha ng Diyos na mayroon pong dahilan. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. At ito po ay makikita natin sa Book of Esther, chapter 4, verse 13 to 14. Ang sabi po dito sa New King James Version, "Do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all other Jews." Verse 14, "For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish." Kung inyo pong babalikan ang istorya sa buhay po ni Esther, nung ang Hudyo po ay nabihag ng hari po ng Babylonia na ang pangalan po ay si King Nabucodonosor, marami po ang mga Hudyo na nadala sa Babylonia at nagkalat po sa Persia. Noong panahon po na ang mga Hudyo ay nandoon sila sa Persia, ang hari po ay si King Ahasuerus. Nagkaroon po ng beauty contest noon at required na ang lahat po ng dalaga na nasasakupan ni King Ahasuerus ay sumali, yung lahat po ng mga dalaga noong time na yon. Ito pong si Esther na pinsan ni Mordecai ay sumali din po, pero hindi niya po sinabi na siya po ay isang Hudyo at siya po ay nanalo, na siya po ang nahirang na maging queen, na magiging pong reyna ni King Ahasuerus. At nung pong siya ay nanalo bilang pong queen, siya na po ang itinalagang queen. Pagkalipas po ng mahabang panahon, nagkaroon po ng pagbabanta sa buhay po ng mga Hudyo. Ginamit po ni Satanas si Haman para ang mga Hudyo po ay kanya pong maipapatay. At ito pong si Haman, mga kapatid, ay gumawa po siya ng sulat, humingi siya ng permit sa hari na ang lahat po ng mga Hudyo sa iba't ibang dako ay kanya pong papatayin. At ito po ay tinatakan po ng hari. At alam po ninyo, pagka po ang batas ay tinatakan na ng hari, ito po ay talagang sadyang mangyayari. At dahil po doon, nagulo po ang mga Hudyo sapagkat sila pong lahat ay nakatakda na ang kanilang kamatayan. Mapapahamak po silang lahat. Mamamatay po silang lahat. Wala na po silang kaligtas-ligtas. At ang ginawa po ni Mordecai na pinsan ni Esther ay kinuha niya po yung letter na ikinalat ni Haman at ibinigay niya po kay Esther. Sabi po ni Mordecai kay Esther ay mapapahamak tayong mga Hudyo kapag hindi ka kumilos. Pero ito pong si Esther ay binabaliwala niya yung mga pahatid ni Mordecai. Pero ang sabi po ni Mordecai doon po sa Esther chapter 4 verse 13 to 14, huwag mong akalain na makakaligtas ka kahit ikaw ay nakatira sa palasyo ng hari. Ang sabi po ni Mordecai, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang iyong sambahayan at ang iyong angkan ay malilipol dito sa mundo. Anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa pagkakataong ganito. Ang sabi po ni Mordecai kay Esther. At dahil po doon, si Esther po ay natauhan. Si Esther po ay naantig ang kanyang puso at si Esther po ay kumilos, gumawa po siya ng paraan upang ang mga Hudyo po ay kanya pong mailigtas.
Dahil kung si Esther po, mga kapatid, ay hindi po kikilos at hindi po siya gagawa ng paraan, mauubos po ang mga Hudyo, mauubos po ang kanila pong lahi, at sila po ay mamamatay lahat. Dahil po si Esther, mga kapatid, ay mayroon po siyang ginawang hakbang, ang mga Hudyo po, mga kapatid, ay naligtas. Binaligtad po ng Panginoon yun pong kanilang sitwasyon, na nakatakda na po yung kanilang kamatayan, nakatakda na po yung kanilang kapahamakan. Pero dahil po si Esther ay may ginawa pong hakbang, meron po siyang action na ginawa, nabaligtad po yung sitwasyon. Doon sa Esther chapter 9, verse 25, makikita po doon na binaligtad ng Panginoon yung kanila pong sitwasyon, na sana po sila'y mapapahamak, sana po sila'y mamamatay lahat, pero dahil po nahabag ang Diyos, kumilos ang Panginoon, ang mga Hudyo po ay naligtas. Instead na sila po yung mapahamak, yung kanila pong mga kaaway ang napahamak. Mga kapatid, dito natin makikita na God is a God of reversal. Kaya pong i-reverse ng Panginoon yung kapahamakan into salvation. God can turn curse into blessing. Yung pong nakatakdang kapahamakan, yung pong nakatakdang dilubyo, yung nakatakdang masamang mangyayari, ay kayang baligtad din ng Panginoon sa isang magandang pangyayari. At dito po, mga kapatid, sa istorya po ni Esther, may makikita po tayong tatlong mahalagang action na ginawa po ni Queen Esther para po maligtas ang kanyang mga kababayan. At ganoon din po tayo, mga kapatid, sa panahong ito na nangyayari sa ating panahon, sa ating bansa, sa buong mundo, ay pwede rin po natin itong i-apply. Ako po ay naniniwala na kayang baligtadin ng Panginoon ang ating sitwasyon. Parang katulad din po tayo ng mga Hudyo, na tayo po, mga kapatid, ay kung hindi po tayo kikilos at wala po tayong gagawin, mga kapatid, ay tayo po ay mapapahamak. As a Christian, as a believers, meron po tayong action na dapat po nating gawin para po tayo ay makaligtas sa pandemic na ito, mga kapatid. Actually, sabi po ng James chapter 2 verse 26, faith without action is dead. Kinakailangan po tayo na mga Kristiyano, tayo na mga mananampalataya ay kumilos, humakbang, kagaya po ni Esther. Na kung si Esther po, binaliwala po ni Esther yung sitwasyong yon, maaari pong lahat po sila'y namatay, pati po si Esther, kahit po siya ay queen na asari, dahil Hudyo siya, po pwede rin po siyang mapahamak at mamatay. Si Mordecai, in-encourage niya, pinush niya po si Esther na, Esther, anong malay mo? Baka itinalaga ka ng Panginoon ngayon sa posisyon mong yan para ikaw ay gamitin sa pagkakataong ito. Kinakailangan mong mamagitan. You need to stand in the gap, sabi po ni Mordecai. Alam niyo po, mga kapatid, sa atin pong panahon, God is looking for a person, for a man and woman who will stand in the gap. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 22 verse 3, I am looking for a man who will build a wall and stand in the gap before me in behalf of the land to avoid destruction. Ang sabi po ng Panginoon, but I found no one. Kapatid, humahanap po ang Panginoon ng mga lalaki at babae na mamamagitan. God is looking for a man and woman who will stand in the gap before God on behalf of the land. Kapatid, tayo po yun. Nais ng Panginoon na tayo po ay tumayo, tumindig, kagaya po ni Esther, at huwag po nating baliwalain. Ang sabi po ni Mordecai, doon po kay Esther, doon sa Esther chapter 4 verse 13, do not think in your heart that you will escape if you are in the palace. Kahit pa ikaw ay nasa palasyo, huwag mong isiping makakaligtas ka dahil ikaw ay Hudyo rin. Huwag mong baliwalain. Alam niyo po, mga kapatid, hindi natin dapat baliwalain yung nangyayari po sa ating paligid. Dahil kahit po tayo ay nasa ating mga bahay at kumalat po yung mga sakit, tayo rin po ay maapektuhan. Tayo rin po ay madadamay. Kaya, mga kapatid, we are in a critical situation. Katulad po ng mga Hudyo sa panahon po ni Esther. It's about time to rise up. It's about time to stand in the gap like Queen Esther. Meron po tayong aksyon na dapat gawin. You are appointed for such a time as this. Sabihin po natin sa ating sarili, I am appointed for such a time as this. Ano po ang dapat nating gawin as a person who are appointed for such a time as this? Meron po tayong aksyon na dapat po nating gagawin. Ano po ba yung aksyon na dapat po nating gawin as appointed men and women of God?
in our time. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay pwedeng maging kagaya ni Esther. Ang ibig sabihin po ng pangalang Esther ay star. Alam niyo po ba mga kapatid, ang sabi po ni Daniel, do sa book of Daniel chapter 12 verse 3, yun daw pong mga taong namumuno at nagpapalaganap ng kabutihan, sila daw po ay magniningning kung nakagaya ng star. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 14, you and I is the light of this world. Tayo po yung liwanag at wala daw pong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos po ay inilalagay ito sa ilalim ng takalan o inilalagay sa ilalim ng higaan. Dapat po itanglawan ang mga nasa dilim upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. It's about time to stand up. It's about time to rise up as an appointed man and woman of God for such a time as this. Tayo po mga kapatid ay hindi dapat magsawalang kibo. Kung si Esther po ay nagsawalang kibo, namatay po ang lahat ng mga Hudyo. Ganon din po tayo mga believers, tayo na mga liwanag. Kung tayo po ay magsasawalang kibo, hindi natin papansinin yung nangyayari sa ating paligid. Huwag po nating isiping tayo ay ligtas na, tayo ay safe dahil tinanggap natin si Jesus. O huwag nating sabihin tayo naman ay maraming pera. Huwag nating sabihin tayo naman ay nakatira sa bahay na malayo sa virus o hindi tayo maapektuhan. Kagaya po ng sinabi po ni Mordecai kay Esther, huwag mong isipin na ikaw ay makakaligtas dahil ikaw ay nasa palasyo ng hari. Tandaan mo, pagka binaliwala mo ang mga bagay na ito, pwedeng may magligtas sa mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Pero tandaan mo, ikaw at ang iyong pamilya ay pwedeng mapahamak. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa mga ganitong pagkakataon. Mga kapatid, tayo na nakakilala sa Panginoon, ang kasangkapan, ang gusto ng Diyos na maging kasangkapan sa pagkakataong ganito. It's about time to take action. Kinakailangan tayo kumilos. Tayo po ba inananampalataya sa Diyos? Hindi po sapat ang pananampalataya lamang. Sabi po ng James chapter 2 verse 26, faith without action is dead. Meron pong tatlong action na ginawa po si Esther para po ma-save niya po yung mga Hudyo sa tiyak na kapahamakan. At ito po ay pwede nating i-apply sa atin pong sitwasyon. At ito pong tatlong ito ay mapapansin po natin, mga kapatid, na pwede natin itong i-apply sa ating pong panahon. Na tayo rin po, mga kapatid, kung hindi tayo gagawa ng aksyon, wala tayong gagawin, babaliwalain natin ang nangyayari sa ating paligid, pwedeng tayo po din ay mapahamak, kahit po tayo ay born again na. Ano po ang ginawa ni Esther? At bila pong mga appointed men and women for such a time as this, what shall we do? What kind of action that we must take? Ito po ay tatlong S ang makikita po natin dito. Ang una pong S na dapat po nating gawin, kagaya po ng ginawa po ni Esther, ay take spiritual action. Ang unang-una po na action na ginawa po ni Esther para ma-save niya sa napipitong kapahamakan at kamatayan ang mga Hudyo ay yun pong tinatawag na spiritual action. We as a believer must take spiritual action para po mailigtas natin ang ating bansa at ang ating mundo. Ano po ba yung spiritual action na ginawa po ni Esther para ma-save niya ang mga Hudyo? Siya po ay nanalangin. Ang sabi po ni Esther kay Mordecai, manalangin kayo, magpasting tayo ng 3 araw. Kayo, ang grupo ninyo, Mordecai, manalangin kayo, magpasting tayo ng 3 days. Magpapasting din kami ng aking mga katulong ng 3 days. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, we are not wrestle against flesh and blood. Pag sinabi natin we are not wrestle against flesh and blood, hindi po natin nakikita ang ating kaaway. Mga hukbong espiritual sa himpapawid, hindi natin nakikita. At dahil hindi natin nakikita mga kapatid, kailangan din natin ang puwersang malakas na hindi nakikita. Yun po ay ang presensya ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos sa pagkakataong ito. We must take spiritual action. At ang spiritual action na kailangan nating i-take, yun pong prayer. Ang prayer po, mga kapatid, is powerful action na ito po ay hindi po natin dapat baliwalain, mga kapatid. Alam nyo po, sa panahong ito na nakatambay lamang tayo po sa bahay, huwag po nating sayangin ang oras sa pagtitiktok lamang. Huwag po nating sayangin ang ating oras sa panunood lamang po ng mga TV. Huwag natin pong sayangin ang oras sa pag-scroll lang sa maghapon ng atin po mga Facebook at pag-chat lang po sa Messenger. Mga kapatid, we are in a critical situation.
Ang mga Hudyo po no, nasa critical situation. At kung binaliwala po ni Mordecai at ni Esther, yung pong nangyayari po sa paligid, patay po lahat ng mga Hudyo. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag binaliwala po natin itong sitwasyong ito, wala po tayong spiritual action na gagawin, baka pati po tayo ay maapektuhan ng nangyayari sa mundo ngayon. So, we must take spiritual action para po ma-save natin ang ating bansa at ang ating mundo. Doon po sa Esther chapter 4 verse 16, sabi po doon, nanalangin po si Esther at nanalangin po si Mordecai. Ipinanalangin nila yung kanila pong gagawin. Mga kapatid, kinakailangan nating ipanalangin ang ating gobyerno. Ipanalangin natin ang ating pong presidente na bigyan po siya ng Diyos ng kalakasan, ng extra strength. Kagaya ng pag-iingat ng Diyos kay David, ingatan din ng Panginoon ng ating pong presidente. Sapagkat napakahirap po kapag ang ating pong presidente ay nabayrusan din. Sino pa po ang mamumuno sa atin? Napakahirap po na magiging sitwasyon ng Pilipinas. It's about time, men and women of God, intercessors, God is searching and looking for a man and woman who will build a wall and stand in the gap before God. At tayo po yon mga kapatid. Tayo ay tinatawag ng Panginoon. Ipanalangin natin ang ating presidente. Ipanalangin natin yung pong mga namumuno, yung pong mga nagbabantay sa kalsada, yung pong mga nasa checkpoint na mga pulis at sundalo, at higit sa lahat ang ating pong mga doktor. Nabigyan po sila ng Diyos ng supernatural protection. Yung pong ibang bansa na high-tech na po ang kanila pong mga gamit. Marami na po silang mga gamot at sila po ay marami ng mga doktor. Hindi rin po nila masolusyonan. Kapatid, tayo po ay nakakaunti lamang po ang ating mga kagamitan. Tayo po ay hindi po tayo masyadong high-tech at ang dami na pong mga doctors ang affected po ngayon. So ano po ang dapat natin gawin? Hindi po tayo dapat manahimik lang sa kabilang tabi. Huwag nating akalaing safe tayo sa ating bahay. Huwag nating isipin na tayo po ay ligtas dahil tayo po ay nasa ating bahay, mga kapatid. How about our doctors? Pag naubos po ang mga doktor, mga kapatid, wala na pong magbabantay sa ospital. Wala na pong manggagamot. Sila po ay pagod na. Ano po ang ating magagawa? Ang unang hakbang po na dapat natin gawin yung spiritual na hakbang. We must take spiritual action. At ano po yun? Ipag-pray po natin. Tayo po ay mag-warfare. Let's bind the spirit of death in our nation. Let's bind the spirit of pandemic na yan po ay padala lang ng kaaway. Sabi ng Biblia, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Pero huwag tayong papayag na ang kaaway ay magnakaw ng buhay. Kinakailangan pong mag-arise ang mga men and women of God. Let's take an spiritual action sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Let's declare war against the enemy. Tayo po ay manalangin. Kung kaya po ninyong makapag-ayuno sa inyong pong mga bahay, mag-ayuno po kayo. Ipag-pray natin. Let's stand in the gap. Let's declare war against the enemy. Ang kalaban po natin dito ay demonyong hindi natin nakikita. Walang magagawa ang kaaway kapag ka po tayo ay nanalangin. Alam niyo po, dahil sa panalangin, matinding panalangin ginawa ng mga Hudyo, kumilos po ang Panginoon at nabaligtad po yung sitwasyon. Meron pong breakthrough na nangyayari. Instead na sakuna, instead na ang dumating po ay kalamidad at kapahamakan, babaligtarin ng Panginoon. Ang dadating po ay kaligtasan at breakthrough. Ang pangalawang aksyon na ginawa po ni Esther ay yung pong tinatawag na sacrificial action. Sacrificial action. We must take a sacrificial action. Ano po yung sacrificial action na ginawa po ni Esther? Siya po, maganda na po yung kanyang kalagayan, maganda po yung kanyang tayo sa palasyo, pero umalis siya doon sa kanyang comfort zone. Meron po siyang action na ginawa para iligtas niya po yung mga Hudyo. Siya po ay nag-fasting. Sabi niya, magpa-fasting kami, mag-fasting din kayo, huwag tayong kumain. Yung ating mga dating ginagawang kinaugalian, ay itigil muna natin. Tayo ay magkaroon muna tayo ng sakripisyo. Alam niyo po mga kapatid, kung gusto nating makaligtas ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang ating barangay, ang ating nation, we must take sacrificial action. Ano po yung sacrificial action na pwede nating gawin? Pwede pong, kung dati po mahilig tayong mamasyal, sa panahong ito, wag muna po tayong mamasyal ang mamasyal. Magsakripisyo muna tayo. Dati po, mahilig tayong magmalling ng magmalling, sa panahong ito, tayo muna yung magsakripisyo, wag muna tayong magmall. Kung mahilig po tayong lumarga kung saan-saan, ngayon po, mag-stay muna po tayo sa bahay. That is sacrificial action. Tayo po muna ay magsakripisyo. Naalala ko po, yung isang netizen na magbe-birthday po ang kanyang anak.
Pero alam niyo po, instead po na mag-celebrate ng birthday, yung pong kanyang anak, ano po ang ginawa niya? Yung ibibili niya po ng panghanda sa birthday ng kanyang anak, ibinili na lang niya ng grocery at ipinamigay niya doon sa mga taong walang makain. Ang tawag po doon mga kapatid ay sacrificial action. Yung pong hindi po pagho-hoard ng mga gamit, hindi po pagho-hoard ng mga alcohol at mga face mask, yung po ay sacrificial action. Yung bang ang bibilihin mo lamang ay tamang gamit mo lang, hindi mo papakyawin dahil alang-alang dun sa iba na dapat ay meron din po silang mga gamit. So, we must take spiritual action, and that is prayer, and we must also take sacrificial action. Yung mga dati nating kinaugalian, kinasanayan na gawin, mahilig tayong mamasyal, kinakailangan mag-sacrifice muna tayo. Kaya po merong social distancing. Tayo po muna ay nagsasacrifice. Yung iba po ayaw pong mag-sacrifice. Ayaw po nila pong makinig. Kaya po, ang nangyari po sa isa pong bansa na ngayon ay napakataas ng rate ng daming namamatay sapagkat hindi po nila pinakinggan, hindi po nila pinansin yung payo po ng gobyerno sa kanila na manatili sa bahay. Hindi po nila binago yung kanilang lifestyle. Hindi po sila nag-sacrifice. Sila po ay namasyal pa rin ang namasyal kung saan-saan. Sabi po ng gobyerno nila, manatili sa bahay para safe, i-quarantine ang sarili, pero hindi binabaliwala po nila, ini-ignore po nila, ayaw po nilang mag-sacrifice. And you know what happened? Dahil ayaw po nilang mag-sacrifice na magpa-quarantine, ayaw po nilang i-quarantine ang sarili nila, ayaw po nilang mag-stay sa bahay, gusto po nila sila pa rin ang masunod, yung gusto nila ang gawin. Ngayon po, nagsasuffer po sila. Tayo din mga kapatid ay pwedeng magkaganon kapag ka po tayo ay hindi nag-sacrifice. Tayo rin po ay po pwedeng ganon ang mangyari sa atin. Kahit po tayo nandito sa Pilipinas, if we failed to take is sacrifice. Mga kapatid, pwede rin po nating sabihan ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Hindi po naman kaya nating sabihan ang lahat ng tao sa buong mundo sapagkat hindi tayo pakikinggan ng mga yon. Pero yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin, mga kamag-anak, mga kapatid, pwede siguro natin silang sabihan na baka naman po pwedeng mag-sacrifice muna tayo na manatili tayo sa bahay at wala mo ng pasyal-pasyal. Alam niyo po, ganun po ang ginawa po ni Esther. Esther took sacrificial action, kaya po sila ay nasave. Mapapansin po ninyo yan, doon po sa Esther chapter 4, verse 16, sabi niya, sige, if I perish, I perish. Kapatid, siguro naman kung hindi tayo maglakwatsa, hindi naman siguro tayo mamamatay. Siguro naman kung hindi tayo nakapag-malling, hindi pa naman siguro tayo mamamatay. Siguro naman kung tayo ay hindi makapamalingki ng matagal sa palengke, hindi pa naman siguro tayo mamamatay. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman ho tayo dapat magpanik sapagkat ang palengke naman ho ay hindi ho yan magsasara. Ano po ang kailangan natin gawin? Mag-sacrifice po tayo. Sa panahon pong ito, kailangan natin ng mag-sacrifice. At alam niyo po, there is a blessing kapag tayo po ay nag-sacrifice. Kagaya po ni na Esther, nag-sacrifice po sila. At ang pangatlo pong bagay na makikita po natin, pangatlong S, yung pong tinatawag na strategic action. Strategic action. Alam niyo po, yung unang action na ginawa po ni Esther, spiritual action, and that is prayer. At ang pangalawa pong S, yung pong sacrificial action. Hindi niya po binaliwala yung pong paalala. Hindi niya po binaliwala yung pong warning ni Mordecai. Bagkus kahit siya po ay nasa palasyo, isinacrifice niya yung pagiging reyna niya dahil ang sabi po kasi niya ay matagal na akong hindi pinapatawag ng hari at dahil alam naman natin ang batas dito sa Persya. Kapag ka hindi ipinapatawag ng hari tapos pumunta ka sa hari, ay talagang patay ka. Pero alam niyo po, mga kapatid, kahit hindi pinapatawag ng hari, si Esther, siya po ay pumunta doon para mamagitan sa hari. Tayo din naman, mga kapatid, kailangan nating mamagitan sa hari ng mga hari. Tayo po ay mamagitan sa ating bayan, nakahabagan ng Panginoon ang ating sitwasyon. Nawa ang Panginoon ay kumilos at siya ay gumawa ng himala upang ang pandemic na ito ay totally ma-wipe out. At sa oras na ito mga kapatid, yung pong pangatlong S, yung pong strategic action. We must take strategic action. Ano po ba yung strategic action na ginawa po ni Esther? Kinausap niya po yung hari at kinausap niya si Haman na nagbabalak sa mga Hudyo na magitan po si Esther at iminit po niya sa isang lugar. Nagkaroon po siya ng banquet
At sinabi po ni Esther ang kanyang proposal. At alam niyo po, dahil po dun sa strategic action na ginawa po ni Esther, naligtas po ang mga Hudyo. Sa ating pong panahon, what kind of strategic action that we can do? Tayo po, pwede tayong magkaroon ng strategic action. Tayo po, kahit po tayo hindi magkakasama sa bahay, pwede po kayong kumuha ng prayer partner ninyo at mag-prayeran po kayo na magkasabay na oras sa pamamagitan po gamit ang messenger. Pwede rin po kayong kumuha po ng kapartner para po mag-fasting. Ano po ang ating strategic action? Ang una po, kinakailangan po na ingatan natin ang ating sarili. Social distancing, yan po ay strategic action. Kumain ng mga healthy foods, yan po ang strategic action. Maglinis ng mga kamay palagi, yan po ang strategic action. Huwag hawakan ng mukha kapag marumi ang kamay, strategic action. Maglagay ka ng alcohol sa kamay, yan ay strategic action. Mag-face mask ka kung lalabas ka, yan po ay strategic action. Tayo po ay palakasin natin ang immune system natin, magpapawis, mag-exercise, yan po ay isang uri ng strategic action. Huwag po nating sayangin ang oras at pagkakataon na ibinibigay po ng Panginoon para sa atin. Kinakailangan gamitin po natin yung oras at pagkakataong natitira pa sa atin para po tayo ay magamit ng Diyos sa pamamagitan ng ating prayer, sa pamamagitan po ng ating pag-i-encourage. Instead na tayo po ay magpakalat ng mga fake news, ay huwag na po tayong mag-share ng mag-share. Kung hindi po liable yung po mga messages na ating nare-receive, delete it, or ignore it. Huwag na tayong makisawsaw sa mga fake news. At haba pong nag-share tayo ng fake news, alam nyo po, mas lalong sumisikat yung virus na yan. Ang pasikatin natin ay si Jesus. Yan po ang ating strategic action. Mag-share tayo na mag-share ng faith. Mag-share tayo na mag-share ng hope sa mga tao. Mag-share tayo na mag-share na there is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. That is our strategic action. Alam nyo po, yung strategic action ng coronavirus na yan ay magpakalat ng mga sakit at mga kung ano-anong mga balita sa buong mundo para pong mag-arise ang fear. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang ating pong strategic action, i-share natin ang i-share si Jesus sa ating mga mahal sa buhay. I-share natin ang i-share ang Word of God. Our strategic action, magbibigay tayo ng hope sa mga tao. Our strategic action, mag-i-encourage tayo ng mag-i-encourage ng mga tao. Our strategic action, i-gather natin ang ating family at i-share natin ang Word of God habang may panahon pa. Alam niyo po mga kapatid, we can turn this situation para po maging blessing sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung pagkakataon na ang mga tao po ay bukas ang kanilang puso at isipan sa salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung walang Kristiyano na mag-share ng Word of God, ang mind ng tao will become ay bombarded ng kung ano-ano pong mga news na kumakalat sa buong mundo. It's about time to rise up like Esther na ang ating pong gawin, mga kapatid, ay spiritual action, sacrificial action, and strategic action. Sa oras na ito, na 56 na nandirito, magsama-sama po tayo. Tayo po ay maging katulad ni Esther na mayroon pong action na ginawa, sacrificially, spiritually, and strategically. Kaya bawat isa po sa atin, palagay ko, meron po tayong kanya-kanyang followers. Bawat isa sa atin may 1,000 followers, ang iba po sa inyo 2,000 followers, ang iba po sa inyo 3,000 followers, ang iba sa inyo 1,000 followers. Ano po ang inyong ipinipid sa mga followers nyo? Ito po ba ay takot? Ito po ay pangamba, pag-alala, o pag-asa? Ang inyo po mga followers, mga kapatid, ay pwede po nyong bigyan po sila ng instruction kung ano ang dapat gawin. Huwag nyo pong sayangin ang pagkakataong ito. I-guide nyo po ang inyong mga followers sa Facebook kung ano ang kanyang dapat gawin sa panahong ito. Kayo po mismo ay maging leader ng inyo pong Facebook account. Huwag po kung ano-ano lamang po ang inyo pong i-post sa inyong Facebook. You must use your Facebook account strategically. Kinakailangan po mga kapatid maging katulad po tayo ni Esther. Esther took strategic action. It's about time to stand up and take strategic action. Gamitin natin ang ating pong Facebook na yung mga followers natin sa Facebook, ang ipipid natin sa kanila ay Word of God. Ang ipipid natin sa kanila, mga kapatid, ay mga salitang nakakalakas. Ang ipipid natin sa kanila ay pag-asa. Kinakailangan po na ang mga tao na sumusunod sa ating Facebook ay hindi po sila malilito.
Kaya mga kapatid, wag na tayong makisawsaw sa fake news, wag na tayong makisawsaw doon po sa mga negative na news, wag tayong mag-share ng kung ano-ano. Tayo po ngayon ang i-share natin Word of God, pag-asa, pagpapalakas ng loob ng mga tao. Magbigay tayo ng direksyon. Ang sabi nga po ng Daniel chapter 12 verse 3, yung may pagkaunawa at umaakay ng mga tao tungo sa mabuti ay magniningning na kagaya ng tala sa kalangitan. Kapatid, when we say Esther, Esther means star. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ikaw ang star. Ikaw ang liwanag na itinalaga ng Panginoon sa panahong ito. Let your light shine before other people. Kaya, mga kapatid, sa oras na ito, mag-decide tayo. Let's take an action. Let's take an immediate action. Spiritual action, sacrificial action, and strategic action. And because of that action na ginawa po ni Esther, mga kapatid, sa Esther chapter 9 verse 25, binaligtad ng Diyos yung kanilang sitwasyon na dapat sana'y mamamatay na silang lahat. Pero alam niyo po ang nangyari? Iniligtas po sila ng Diyos at ang namatay ay yung pong kanilang mga kaaway. Tayo pong lahat pwede tayong mapahamak eh. Pero alam niyo po, kung tayo ay mag-a-arise and we will take an action, immediate action, yung spiritual action and sacrificial action and strategic action, yung virus po ang mamamatay. Yung declare natin na yung virus na yan, mamamatayan sa pangalan ni Jesus. Our Jesus is more powerful than coronavirus. The blood of Jesus is more powerful than any kinds of virus. And I believe, we do believe that one drop of blood of Jesus can erase all virus in the world. Sapat na po ang dugo ni Jesus. Kaya mga kapatid, ipagsigawan natin, i-declare palagi natin that by His wound, we are healed. There is power in the name of Jesus. Yan lagi ang ating ideklara. Yan lagi ang ating i-proclaim. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. We are anointed and we are protected. So ngayong gabi, mga kapatid, sa 57 na nandirito, sama-sama po tayong manalangin at dumulog sa Diyos. Hindi man tayo magkakasama physically, pero ako po ay naniniwala na tayo po, ang panalangin natin can affect the atmosphere. At ako po ay naniniwala na kapag tayo ay nanalangin, nakiisa po kayo, tayo po ay diringgin ng Panginoon. Ang sabi nga ng James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous man is powerful and effective. So ano po ang dapat nating ipanalangin? Una, ipag-pray po natin ang ating president na siya po ay proteksyonan ng Panginoon. Napakahirap po pagka ang presidente natin ay siya pa yung na-ex-host. Siya po ay nagkasakit, wala na pong mamumuno sa atin, magiging walang direksyon ng ating bansa. Kaya mag-pray po tayo unang-una, ipag-pray po natin yung ating pong presidente, bigyan ng Diyos ng wisdom, bigyan ng Diyos ng kalakasan, extra strength, na hanggang sa matapos itong crisis na ito, ay magkaroon siya ng lakas. Ipag-pray natin na yung mga taong sa paligid na nag-i-speak against our government, silang lahat ay tumahimik na. Silang lahat ay gisingin ng Panginoon. Silang lahat ay ang kanilang puso ay antigin ng Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi ito yung panahon na para i-criticize ang ating president. Ito yung panahon na back upan natin ang ating president sa ating pong prayer bilang mga believers. Ang sabi po ng Romans chapter 13, ipanalangin natin ang namumuno. Let's pray for the protection sa ating president. Pangalawa po na ipagpe-pray natin yung pong mga sundalo at saka po yung mga pulis na nandoon sa mga boundaries na nagpapatupad ng peace and order. Sila po talaga yung talagang exposed sa mga sakit-sakit na kumakalat. Kailangan po ng strength para lamang po protektahan ang ating bansang Pilipinas. At higit sa lahat po yung ating po mga doktor, ang ating po mga nurses. Ang mga doctors po natin, kaunti lang po sila, napapagod po sila. Some of them, they are working 12 hours, 16 hours, wala pong pahinga. Tapos, nangangamba sila na baka din sila makalanghap ng virus. Kapatid, mercy lang po talaga ng Diyos ang kailangan. Protection ng Diyos. We believe that there is power in prayer. There is power in the mighty name of Jesus. Let's speak protection always sa ating po mga doctors and nurses. Kung may mga kamag-anak kayong nurse at mga kaibigan, ipag-pray ninyo, mga doktor na sila po ay ingatan ng Panginoon at the Lord will give them an extra strength and protection. Let us pray. Father, salamat po sa 59 na nandito sa live stream na ito.
I declare that you will bless each every one of us. Maraming salamat po dahil kami ay safe sa aming mga tahanan. Pero Lord, hindi po namin yun ikinakatuwa. Dahil ang aming pong mga kapulisan, ang mga sundalo, sila po ay laging nasa great danger. Lord, we are praying for them, for your mighty protection, at bigyan mo sila ng extra strength, palakasin mo ka lang immune system. Lord, patatagin niyo po sila sa kanila pong mission na ito na ginagawa. Lalo ng aming pong mga doctors na nasa hospital. Lord, continue to bless them, give them extra strength and protection. And Lord, dinideclare din po namin, Panginoon, na madidiscover na ng mga scientists, na mga righteous scientists, Panginoon, yung gamot at saka po yung vaccine na pangontra dito sa virus na ito. Lord, i-reveal mo, Panginoon, sa iyong mga anak kung ano yung tamang gamot. Lord, hindi ka papayag na mananaig ang kasamaan sa mundong ito. Ikaw ay pumunta dito para kami ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya dinideclare namin, Panginoon, i-reveal mo sa mga righteous people, sa mga righteous scientists, God-fearing scientists, kung ano po, Panginoon, ang tamang gamot ang solusyon sa pandemic na ito. In Jesus' name. Maging ang aming po, Panginoon, President, we are declaring for protection sa kanyang buhay, laging magiging malakas, laging magiging malusog ang kanilang mga pangangatawan. Lord, hayaan mo po, Panginoon, lahat na nakapaligid sa kanya ay protected din ng blood ni Jesus. Hanggang siya po ang namumunong presidente, Lord, iingatan niyo po siya sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanya pong mga babalakin, Panginoon. Salamat, O Diyos. At ganoon din po ang lahat ng JA1 people sa lahat ng panig ng mundo, protect them, O God. Walang tatamaan ng sakit na ito. Walang virus, Panginoon, na didikit sa kanila because all JA1 people are protected by the blood of Jesus because we are anointed. Salamat, O God. Pagpalain niyo po ang mga churches namin sa buong mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat po at sa oras na ito, inaangkin po namin ang katagumpayan. Inaangkin namin, O Lord, na meron ka ng ginawa, Panginoon. Babaligtadin mo ang sitwasyon na nangyayari sa aming pong bansa, sa aming mundo. Because God is a God of reversal. You will reverse, O God, every curse into blessing. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat.